Ka-Express, eto na ang balitang pinaka-inaabangan ng lahat ng Kai Sotto fans. Mukhang ibang klase na ang version ng ating 7-3 Pinoy Pride. Ayon sa mga ulat, nakakashock raw ang laki ng kanyang improvement habang nagre-rehab at nagpapalakas nitong nakaraang 8 buwan. At ngayon, handa na siyang muling yanigin ang buong Japan B-League. Pinakamalaking pagbabago, physicality. Kung dati, ang madalas na criticism sa kanya ay kulang sa lakas at masyadong payat para makipagsabayan sa mga matatangkad at mas malalakas na kalaban, ngayon ay ibang usapan na. Kai is now bigger, bulkier, heavier, and stronger. Makikita sa mga bagong images at clips na halos hindi na siya may tulak sa poste at mas handa na sa pisikalan sa ilalim ng ring. Pero ang mas nakakagulat, kahit mas lumalaki ang kanyang katawan, ayon sa mga reports, nananatili pa rin daw ang kanyang bilis at quickness. Kung totoo ito, malaking bagay dahil hindi mawawala ang kanyang mobility. Kahit pa mas heavy build na siya ngayon. Bagamat unconfirmed pa ang full extent nito, sapat na para bigyan ng excitement ang mga fans na sabik makita siyang bumalik sa laro. At huwag kalimutan, may isa pang crucial na improvement si Kai, ang kanyang 3-point shooting. Dahil limitado ang drills na pwede niyang gawin nung injury recovery niya, nag-focus siya sa kanyang shooting range. Ngayon, mas consistent at deadly na raw mula sa labas si Kai, isang skill na pwedeng magbago ng dynamics ng kanyang laro. So imagine a 7-3 center na may lakas sa loob at shooting sa labas. Well, kung tutuusin, parang blessing in disguise ang kanyang mahaba-habang pahinga. Hindi siya nagsayang ng oras, instead ginamit niya ito para punan ang mga kahinaan at gawing sulit ang kanyang strength. At ang resulta, isang mas matured, mas versatile at mas complete player. Kaya pagbalik niya sa Japan B-League, asahan natin na ibang Kai Sotto na ang ating makikita. Hindi na lang siya project player kundi isang tunay na game changer na kayang mag-dominate sa paint, umatake mula sa labas at magdala ng bagong energy para sa kanyang team. Sa laki ng improvement na ito, hindi lang Japan B-League ang dapat maghahanda, kundi pati buong mundo ng basketball. Ka-Express, isang malaking good news para sa lahat ng Kai Sotto fans. Handa na raw ang ating pambato na muling yanigin ang buong Japan B-League. At ang dahilan, nakakagulat ang laki ng kanyang improvement matapos ang halos 8 buwan na pahinga at recovery mula sa kanyang injury. Kung dati, madalas na pinag-usapan ang kakulangan ni Kai pagdating sa physical strength, ngayon ay ibang usapan na. Ayon sa mga reports, biggest improvement niya ang kanyang physicality. Mas malaki, mas mabigat, mas matatag, at mas malakas na raw si Kai. Makikita pa sa mga training images na mas defined at mas sulit ang kanyang katawan. Kung dati ay kaya siyang itulak-tulak ng mga mas batikang big man, ngayon ay mas mahirap na itong gawin dahil naging mas matibay siya sa poste. At ang pinakamahalaga rito, hindi lang basta dagdag bigat ang naging improvement niya. Reports also suggest na kahit mas bulky na si Kai, hindi niya isinasakripisyo ang kanyang speed at quickness. Ito ang nakakagulat. Posibleng retain pa rin ang kanyang lateral defense at mobility na dati ay isa sa mga weaknesses niya. Bagamat unconfirmed pa kung sa full contact practice ito nasusukat, malaking bagay na may indikasyon na kaya na niyang sumabay sa mga mas maliliit at mabilis na guard sa ensayo. At bukod sa kanyang physicality at mobility, isang game changer pa ang na-develop ni Kai sa kanyang recovery period, 3-point shooting. Dahil limitado ang drills na pwede niyang gawin habang injured, nag-focus siya sa pagpapalakas ng kanyang shooting range. Ngayon, mas komportable at mas consistent na raw si Kai mula sa labas. Isipin mo, isang 7-3 player na hindi lang nakaposte sa ilalim, kundi kaya ring umatake mula sa perimeter. Sa itong malaking dagdag sa kanyang versatility at value bilang modern big man. Kung tutuusin, parang blessing in disguise ang kanyang mahalagang pahinga. Sa halip na mawala ng momentum, ginawa ni Kai itong opportunity para magpalakas, magdagdag ng bagong armas at maging mas mature sa kanyang approach sa laro. At ang resulta, isang mas handang Kai Sotto, hindi lang para sa Japan B-League, kundi posibleng para rin sa mga mataas na level gaya ng NBA. Ngayong nalalapit na ang kanyang pagbabalik sa October 4 season debut ng Koshigaya Alphas, all eyes will be on Kai. Lahat gustong makita kung magta-translate ba ang kanyang improvement sa actual games. At kung mangyayari ito ka-Express, walang duda, hindi lang Japan B-League ang yayanigin ni Kai, kundi pati buong mundo ng basketball mapapatingin muli sa kanya.
Well, kung titingnan natin ang mas malalim, hindi lang simpleng laki ng katawan ang epekto ng transformation ni Kai. Strategically, binago nito ang paraan kung paano siya pwedeng gamitin sa loob ng court, lalo na sa Japan B-League. Una, pagdating sa depensa. Ang isa sa mga pangunahing problema ni Kai noon ay ang kanyang lateral quickness at kakayahang sumabay sa pick and roll plays. Madalas siyang naiipit kapag mabilis ang guard at nag-switch sa kanya, pero kung totoo ang mga ulat na kahit mas lumaki siya, ay retain pa rin ang kanyang bilis, malaking bagay ito. So ibig sabihin, kaya na niyang mag-shuffle ng mas mabilis at pigilan ang pag-atake ng guard sa gilid. At dagdag pa rito, ang kanyang bagong lakas ay magbibigay sa kanya ng advantage para hindi basta maitulak sa poste ng mas mabibigat na big man. Ikalawa, sa opensa, Kai's improved 3-point shooting ay posibleng magiging game changer. Sa modern basketball, napakahalaga ng big man na may kakayahang mag-stretch ng floor. Kung kaya niyang maging consistent mula sa labas, magbubukas ito ng mas maraming opportunities, hindi lang para sa kanya kundi para sa kanyang mga kakampi. So imagine kapag lumabas ang depensa para habulin siya sa perimeter, mas magiging maluwag ang loob para sa mga slasher at guards ng kanyang team. At bukod pa dito, mas effective rin siya sa pick and pop plays kesa dati. Kung dati ay halos pick and roll at finishing sa ilalim ang kanyang forte, ngayon mas may threat na siya mula sa mid-range at 3-point line. Ito ay magbibigay ng bagong dimension sa opensa ng kanyang team. Sa aspeto naman ng rebounding at inside presence, malaking tulong ang kanyang mas malakas na katawan. Kung dati ay minsan nauunahan siya sa ilalim, ngayon mas kaya na niya makipagdanggaan para sa posisyon. Hindi lang siya basta shot blocker, kundi pwede na rin maging reliable rebounder na kayang kumuha ng offensive boards para sa second chance points. Strategically, makikinabang dito ang Koshigaya Alphas dahil makakakuha sila ng mas complete version na Kai Sotto. Ayon sa reports, may tiwala raw ang coaching staff na mas versatile na siya at pwede nang gamitin in multiple lineups, small ball man o traditional setup. Pero higit pa rito, ang mas malaking tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa NBA team ni Kai? Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi siya na-draft ay dahil sa kakulangan niya ng strength at physicality. Kung ngayon ay naayos na niya iyon at nadagdagan pa ng shooting at IQ, mas malapit na siyang ma-validate bilang isang NBA-ready big man. Well, sa madaling salita, hindi lang Japan B-League ang tatamaan ng epekto ng kanyang improvement. Pwede ito na rin ang magbubukas ng pintuan para sa kanyang ultimate goal, ang makapasok sa NBA. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.